gusto niyang isulong gusto niya kay PBBM na kilalanin ni PBBM yung mga agreements niya sa China. Aba. Okay. Wow, sino ba ang define mo nga ang paki-define nga Happy Farmhouse ang morality. What is morality? Okay, and give us examples. Another question ay, si Duterte ba ay merong moral ascendancy? Diba? Okay, pag-usapan natin yung susunod. Pampasakit lalo rin ang kalooban nito. Sorry sa mga DDS kung masakit ang kalooban nyo, ha. Hindi ko naman intensyon na sumakit yung kalooban nyo. Pero ano lang to, I would say, that's the way it is. Talagang ganun talaga ang buhay. Di ba? Alright, magandang araw ho sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin, mga kababayan, ito pong survey ng SMNI, at dati na rin naman nila itong argumento. Alin ba ang dapat daw pong unahin? Impeachment o kahirapan? Yung mga issues ng lipunan. So kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, ano ho ba ang inyong masasabi rito? Kayo, ano sa tingin ninyo? Taksil sa bayan, halik sa betlog. Bakit naman ganun? Tignan natin yung mga sagot nila. Alam nyo, kasi ako para sa akin, etong kinakalat na ganito, this is actually kumbaga sa logic, ang tawag po namin dito sa logic, ito ho ay fallacy. It does not follow. Di ba? Tama, TPL3? It does not follow. Fallacy. Bakit? Para saan po ba ang impeachment? Hindi ho ba sinasabi natin ang korupsyon ang ugat ng kahirapan ng isang bansa? At para saan ang impeachment? Bakit nilagay ng mga constitutional framers natin noon ang impeachment? Hindi po nila nilagay yan para kay Marcos. Hindi nila nilagay yan para sa kalaban lamang sa politika. Inilagay nila yan para masiguro mapanagot na mayroong pagdadaanang proseso ang isang taong gobyerno na hindi matibag-tibag sa pwesto. Diba? So, kinakailangang tapusin yung termino. Bakit kailangan nating pagtiisan ang taksil sa bayan at diba? Yung may mga usapin sa pananalapi. Bakit kinakailangan itong pagtiisan? Patapusin ng hanggang 2028. Kung doon lamang po, kung talagang itong mga pagkakamaling ito ay mga honest mistakes, bakit hindi kayang sagutin? Kayang-kaya naman. Ibig sabihin, bakit ayaw sagutin nung meron pong pagdinig? Diba? Ginigit ba ninyo ang separation of powers? Wala hong absolute. Hindi ho absolute ang separation of powers. Dahil nasa constitution natin ang sinasabi na meron pong kapangyarihan na mag-investigate ang Senado, ang Kongreso at Senado. Yamang sila kasi ang nagbubusisi at nag-aaproba ng budget bago dalhin sa Pangulo. Di ba? Ngayon, kaya ko sinasabi na misleading po yung ganyang klaseng tanong na kung ano ang dapat unahin ng gobyerno, ang impeachment, kontra doon sa paglala ng kriminalidad o yung kahirapan, yung mga ganon. Kasi po, this is the perfect answer. Pwede namang magsabay, mapanagot si Sara at di naman nagkukulang sa trabaho ang admin ngayon. Correct. So yan pong tanong na yan. Ang sagot po dito ay none of the above. Because the right answer, pagsabay-sabayin natin yan. Diba? Pagpapanagot sa mga nagkasala and at the same time, magtrabaho ang taong sa gobyerno.
Hindi naman po kapag ka nag-impeachment tayo, ang presidente ng Pilipinas nakanganga, manunood na lang ng trial. Hindi naman nangangahulugan ang mga kongresista natin, ang mga senador natin, ang mga mayor, ang buong bansa natin, ang buong ekonomiya natin ay titigil dahil po manunood sila sa impeachment trial. Diba? Hindi naman ganun yun. Oh. Very exciting nga eh. Diba? Very exciting nga kapag kaganyan. Bakit? Kasi yung democratic process natin na merong pinaiiral na due process, diba? Ini-exercise ng natin, ng mga Pilipino. Oh. Eh anong gusto nyo? I-riding in tandem yan si Sara. Anong gusto ninyo? Ipa-assassinate na lang yan. Ganun ba gusto nyo? Mas mainam po ang pagpapanagot gamit ang mga batas ng ating bayan. Nang sa ganun, kung mapatutunayan nila na wala siyang pagkakamaling ginawa, wala siyang kasalanan, di not guilty. Hello, bakit kayo kabado? Ang dami niyong kaalyado sa Senado. Mga taong proven na mga kayang bayaran ng prinsipyo. Diba, naalala ninyo yung panahon ni Corona? Oh, halos lahat ng mga senador, diba, may ebidensyang lumabas. Bayad, at least 50 million ang bayad na tinanggap nila. Oh, kabilang pa nga dyan yung kandidato nyo, si Bong Revilla. Di ba? Oh, sino pa iba nandoon? Ng mga ngayon na yung mga senador. Bakit kakabahan ang mga DDS? At di ba? Oh, Sir Bayani Tobias, bakit kakabahan kayo? Di ba? Kung tutuusin, lugi nga ang panig ng gobyerno eh. Bakit? Ang dami niyong kaalyado ron. Ilang tao lang ang kailangan ni Sara para malusutan ng impeachment. Bakit parang kabado kayo? Bakit kinakailangan ng troll armies? Ayun, si Revilla, si Estrada, di ba? Bakit kinakailangan ng troll armies? Para i-fake news ang impeachment. Oh. Ay nako. Hindi nga, pakisagot. Kabado ba kayo? Diba? Kailangan ho nating pagsabayin yan. Kasi yan po ay trabaho ng gobyerno. Harapin yung problema ng paglala ng kriminalidad. Pero record shows, mas mababa po yung crime rate ng mga focus crimes ngayon kumpara ho sa nakaraan. Pero sinabi rin mismo ng kaalyado ninyo na si paring Chis Escudero na nang tiningnan niya yung parehong timeline kumpara nung panahon ni Duterte nung first 3 years niya sa pwesto, hindi hamak, mataas masyado yung crime rate sa panahon ni Duterte. Bakit po ganun? Mas mataas. Kasi po, pati ho ang gobyerno, kriminal. Di ba? Pati gobyerno, kriminal. Pero sa ngayon, di ba, nagkakahulihan. Yun nga lang po, Caloocan City nga lang sa North Caloocan. Oh, ang mayor po diyan, PDP laban. Di ba? Kontra droga. Ganon. Oh. Bakit patuloy ang pamamayagpag ng illegal drugs diyan sa Caloocan? Di ba? Ang maganda sa ngayon, nahuhuli yung mga tao buhay, kayang-kayang mapiga para matukoy kung sino yung mga dapat, yung mga malaki, mga big fish. At ako rin naman, I am calling out the government, the national government. Bakit hanggang ngayon wala pa rin nahuhuli, wala pa rin kayong nakakaladkad na mga big fish? Ano ho, TPL3? Sa tingin nyo? Diba? Ang pagkakaiba lang sa ngayon, walang patayan eh. Sabi nga ni General Torre, pinakamagaling na general natin sa panahon ngayon. Pinakamatapang. Walang takot. Ang sabi ni General Torre, sa bagong Pilipinas, kahit bad guy ka, makukulong ka pa rin basta salbahe ka. Diba? Kaya itong kanilang sinasabi na pagpapapili sa mga senador, sa taong bayan, hindi ho ito tama na klase ng argumento.
sapagkat yan ay pwedeng pagsabayin. Actually, dapat nga pong talagang sabay na inaasikaso ng ating gobyerno. May mga right person for the impeachment. Merong tamang oras na dapat na ilaan para sa pagdinig. Trabaho ng mga senador yan eh. Anong magagawa nila? Senador sila. Sa Constitution sila ang lilitis. 'Di ba? So kailangan nilang gampanan yung trabaho nila. Oh. 'Di ba? Tulog na naman nga eh. Kakainis nga si Marbil eh. 'Di ba? Tapos dito naman sa mga problema natin sa kriminalidad, nandiyan ang kapulisan natin, nandiyan yung iba, 'di ba, mga ahensya ng gobyerno, NBI, 'di ba? Tapos pagdating naman po sa usapin ng ekonomiya, nandiyan yung mga economists natin. Pagdating doon sa usapin ng turismo, may right agency para diyan. Hindi hihinto ang gobyerno kahit merong impeachment. At saka dati nga naalala ko nung panahon ni ERAP, pagdating doon sa stock market, mas nagiging positibo pag merong impeachment. Bakit? Nagiging positibo kasi yung outlook ng bansa. Yung tingin ng mga negosyante, mas gumaganda, tumataas. Bakit? Kasi may accountability. 'Di ba? Kesa yung pikit sa mata, takipan na lang, 'di ba? Pagtatakpan na lang kasi kaalyado. Oh, pangit yung ganon. 'Di ba? Okay, iwan naman muna natin to.